Sino ang best point guard sa PBA para sa inyo mga boss, mga idol? Sino ang sa palagay nyo ang pinakamahusay na PBA basketball player, point guard sa kasaysayan? Okay, para sa akin, marami naman mga magagaling na point guard na sa kasaysayan ng PBA. Hector Calma, Dindo Pumarin, Olsen Racela, Ronnie Magsano, sila Johnny Abarientos, Jimmy Alapag, Jerry Esplana, saka sila marami pa, hindi ko na masabi yung iba sa dami, pero para sa akin ang pinakamagaling na point guard sa kasaysayan ng PBA si Hector Calma. Meron pa rin mga magagaling na fill-up no, kagaya ni Ricky Brown, pero nakikita naman yung galing ni Hector Calma no mga panahon na yun. Kahit nasabihin na si Johnny Abarientos ay nanalo ng MVP, Grand Slam, maraming member ng national team, pero si Hector Calma para sa akin yung pinakamagaling na point guard ng panahon na yun. Kaya na-inspired ako manood ng basketball dahil sa kanya. Talagang ang liit niya lang, maliit na pero payat, pero magaling, talagang magaling si Hector Calma. Iba yung discarding niya sa loob ng court, talagang yung mga teammates niya talagang sumusunod sa kanya, talagang saktong-sakto sa kanya yung point guard na the director, sabi nga nila. Pero noong mga panahon na yun, nung mahigpit na kalaban niya si Ronnie Magsano, mabilis din si Ronnie Magsano nun galing, kaya point laureate, talagang magaling talaga si Ronnie Magsano. Pero maraming beses sila naglaban sa championship, kaya mas magaling talaga si Hector Calma na nakalaban ni Ronnie Magsano. Kahit na natatalo yung San Miguel nun sa Shell, pero maraming sasabi na si Hector Calma ang pinakamagaling nun. Meron pa dumating si Dindo Pumarin noong 1989. Tapos nagdatingan na sila Jerry Esplana. Marami. Tapos dumating na sila Olsen Racela, sila Johnny Abarientos. Kaya sabi ko nga, magaling si Johnny Abarientos, MVP siya. Mabilis siya, pero para sa akin talagang pinakagusto ko talagang point guard sa PBA si Hector Calma. Kaya isa sa dahilan kung bakit Grand Slam ang San Miguel Beer noon, 1989. Pero siguro kung hindi na injury si Hector Calma, palagay ko kahit dalawang MVP kaya niyang manalo. Sayang, maraming mga player na magagaling sa PBA na hindi nanalo ng MVP. Isa na dyan si Hector Calma. Banggitin natin si Nelson Asaytono, si Jojo Lastimosa, Benji Paras, rookie MVP yan, magaling talaga yan. Si Jericho Diniera, diba, maraming magagaling na PBA player noon na hindi nanalo ng MVP. Sayang kung hindi dahil sa mga injury nila. Kagaya na lang ni Samboy Lim. Kung hindi lang nai-injury si Samboy Lim noon, palagay ko kahit 4 o 5 MVP kaya niyang manalo ng mga panahon na yun. Ang galing ni Samboy Lim, grabe yung kung may Michael Jordan sa NBA, sa PBA may Samboy Lim. Sayang nai-injury nga lang siya. Okay, so naalala ko lang, kaya sabi ko nga, bihira na kasi ako manood ng PBA ngayon. Nabanggit ko yung pangalan ni Jimmy Alapag. Hindi ko siya masyado nasubaybayan pero magaling din si Jimmy Alapag. Iba yung dating niya sa basketball court.
Talagang yung tapang niya, talagang ang lakas ng katawan niya eh. Kahit yung malalaking player, pagka nag-pick and roll, pag screen sa kanya, pagbangga niya nun, tumatalsik sa kanya eh. Kaya magaling din si Jimmy Alapag, pero hindi ako familiar sa kanya. Yung yung 1998, hindi na ako nakakapanood ng PBA noon eh. Yung time na yun, wala na, busy na ako magtrabaho kasi. Kaya nasubaybay ako lang mula 1988 hanggang 1997, hindi na rin masyado yun. Pero pinaka-idol ko talaga sa PBA si Alvin Patrimonio. Talagang Pure Foods, tapos yan, San Miguel, madalas maglaban sila noon. Kaya sabi ko nga, si Hector Calma yung pinakamagaling na point guard para sa akin, dahil ilang beses nag-champion yung San Miguel, tapos ilang beses din siyang kasama sa national team, yung ABC, yung panahon pa ni Ron Jacobs, NCC. Hindi ako masyadong familiar dun kasi hindi ko napapanood yung NCC. Dito lang yung mga replay, yun napapanood ko lang. Alan Kaydik, yung YouTube channel ni Alan Kaydik, yun doon ko lang napapanood yung mga lumang PBA games, tsaka yung PBA Classico. Maganda, mas pinapanood ko yung mga lumang PBA games kaysa yung yung mga bago. Mas maganda kasi yung mga lumang games na PBA kaysa yung mga laro ngayon. Iba yung dating ng PBA noon kumpara ngayon. Nakikita naman sa dami ng nanonood. Katulad nung huli kong vlog, sino ang pinaka best big man sa PBA, di ba? Junmar Fajardo, 8-time PBA MVP. So kung titignan natin si Junmar Fajardo, kung nakasabay niya yung mga Phil-Am at saka yung mga kagaya ni Mon Fernandez, Codinera, si Paras, Patrimonio, siguro para sa akin, sa palagay ko, hindi siya makakakuha ng MVP ng ganung karami. Mga dalawa siguro. Kasi yung kay Fajardo, wala naman siya kabats, kitang-kita naman. Tsaka yung laki niya na yun, talagang pagka nabigyan ng bola sa ilalim, natataranta yung mga bumabantay sa kanya. Hindi kagaya noon, talagang physical ang PBA noon. May isa pa na magaling, si Onchi de la Cruz. Talagang medyo bad boy nga lang, pero magaling yun, si Idol Onchi de la Cruz. Saka si Rudy Distrito, Rick Marata, sino pa ba? Maraming noon na magagaling na nakita kong point guard nun. Wala tawag nun, yung point guard nung Presto nun, yung panahon ni Alan Kaydik nung rookie siya. Yun, si Pabiosa, isa pa yun. Tsaka si Arnaiz, si Jaworski. Si Jaworski talagang pag pumasok sa hardcourt yun, sigawan yung mga tao. Iba yung karisma ni Jaworski sa mga tao pagdating sa basketball. Talagang magaling talaga siya. Pero talagang ang gusto ko talagang paulit-ulit kong pinapanood, talagang pagka San Miguel, Pure Foods. Talagang ako Pure Foods fans ako, pero pagka nandun si Hector Calma, talagang nakikita kung paano maiwanan sila Dindo Pumaro, Glenn Capascio. Ang hirap din bantayan, ang bilis may tira sa labas, may tira sa loob, hindi mo alam kung ipapasa o pala ititira, pala layup. Ang dami ang ganda ng PBA ngayon kumpara ngayon. Ngayon nag-champion yung TNT, naglaban sila ng Ginebra. Hindi naman ako nanood ng PBA, hindi na ako nakakanood ng PBA, tsaka hindi na ako nanonood ng PBA ngayon para puro lumang games na ng PBA yung pinapanood ko, kasi mas maganda yung PBA noon talaga kumpara ngayon. Kaya sabi ko nga, kung pwede lang
tanggalin yung height limit sa PBA, yung mga import para mapalaban yung 8-time MVP. Diyan natin malalaman kung talagang magaling talaga si Junmar Fajardo. Sector Calma, ang daming nakalaban nun na magagaling na import nun. Mga import nun ng height limit 6'1". Nahihirapan sa kanya. Tapos lahat ng rookie na dumating talagang nahihirapan sa kanyang bantayan siya. Isa na dyan sila Pumarin, si Dindo Pumarin, si Olson Racela, si Johnny Abarientos, si Jerry Esplana. Ayan, magagaling yung mga yan, pero talagang sabi nila Sector Calma yung isa sa mga nagpahirap sa kanila pagdating sa basketball. Iba pa yung malalaki, katulad nilang power forward tsaka mga center. Ganun talaga. Kaya sana yung PBA mag-improve. Improve nila yung PBA kasi sayang yung liga. Ang daming ng fans na nagsasabi niyan. Isa na ako dyan na iba ang PBA noon kumpara ngayon. Tsaka sana itong mga nasa PBA ngayon, yung mga nasa big boss, bigyan sana nila ng pansin yung mga PBA legends. Magkaroon ng mga PBA legends game, mga charity games para makatulong naman sana sa bansa. Katulad nung mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga nabagyo, nabaha. Iba kasi yung dating ng mga PBA legends pa hanggang sa ngayon. Kahit yung mga Crispa Toyota, talagang yung mga fans sinusundan pa rin sila hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon. Tapos ito, pumasok yung mga grupo nila Alvin Patrimonio, Alan Kaydik, Marlo Aquino, Jericho Viñera, marami pang iba. Talagang kahit saan sila pupunta, talagang sinusubaybayan pa rin sila ng mga tao. Sana magkaroon ng gobyerno natin ng programa na ang mga PBA legends bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga charity games para makatulong din sa mga kababayan natin na mga nabiktima ng mga kalamidad. Okay, request lang, pero talagang para sa akin Sector Calma pa rin ang pinaka the best na point guard. May pahabol pa, naalala ko Val David, magaling din yan, pero hindi ko na nakita na pag nagpang-abot sila kasi 96, alam ko 1996 pumasok si Val David sa PBA. 1994 yata wala na Sector Calma eh. Hindi ako, kaya sayang kung nagpang-abot pa sila. Talagang malaking bagay yun para kay Val David na makalaban yung mga alamat ng PBA na kagaya ni Hector Calma. Okay, good luck sa lahat ng mga aspiring PBA players. Sana pagbutihan nyo para makatulong sa pangbansang koponan.